Nadagdagan pa ang mga inilikas na residente dahil sa banta ng lahar sa paligid ng Bulkang Mayon. Ayon pa sa FIVOX, mas magiging malimit ang rockfall event at pagdaloy ng uson doon. At mula sa Albay, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, habang papalapit nga dito sa Bicol Region ang bagyong Ada ay nag-abiso naman ang FIVOX na simula nga kahapon ay naobserbahan ng pagtaas ng seismic energy release ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin mas dumalas ang rockfall events at ang pagdaloy ng uson. Pinakamataas din daw, Pia, sa loob ng 15 taon ang naitalang ibinugan nitong asupre na nasa halos 5,000 tonelada. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan lalo na doon sa mga nakakasakop sa mga critical area na maaring daanan ng lahar. Sinamantala ng mga taga-munisipyo at mga volunteer ang mahinang ulan kaninang umaga para ilikas ang mga tagbarangay Tandadora sa Ginubatan, Albay. Isa sa lumikas sina Aling Maria na ang pag-alala sa epekto ng Bulkang Mayon nadagdagan pa ng bagyong Ada. Ngayong araw kasi, naglabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX dahil nga sa bagyo. Lumilikas kami dahil sa kung halimbawa magkaroon ng lahar na makapunta sa may bahay namin, kawawa naman kami kung matabunan. Inilikas ang mga residente dahil posible ring ma-isolate ang kanilang lugar kapag rumagasa ang lahar. Kakaroon po ng lahar. Ning sige-sige po ang ulan kapag walang humpay. Yun po kasi yung lahar po is may kasamang malalaking bato and yung mga volcanic materials po na galing sa Mount Mayon. Yes po. Sa Upper Binagsakan Evacuation Center kung saan sila dinala, nakilala ko ang 72 anyos sa si Lola Carmelita. Nagpa-check up siya sa clinic ng center matapos tumaas ang presyon. Bigla kaya ang paglikas namin hindi naman dati sabi hindi kami mag-evacuate. Ngayon bigla, umaga pa lang sinabi na, siyempre naghahanda ako ng mga dadali ko dito. Bigla sumakit ang ulo ko. Mahigit 2,600 naman ang lumikas mula sa barangay Maninila at Masarawag. Pag bumuhos na talaga yung flood, ma-isolate din po sila. So yun din ang worry natin kasi siyempre baka makulong sila dun sa barangay nila. And dati naman talaga, kumbaga priority talaga tong Tandadora and Maninila sa mga barangay na nililikas natin. Iniiwasan nilang maulit ang sinapit ng marami dahil sa bagyong Reming noong 2006 nang maraming mamatay nang manatili sa mga bahay na nagulungan ng malalaking bato. Batay sa lahar advisory ng FIVOX, dahil sa inaasahang heavy to intense sa pag-ulan, ay mataas ang tsansang umagos ang lahar o mga buhangin mula sa bulkan at maputik na pag-agos. Bukod sa Ginubatan, inabisuhan na rin ang mga bayan ng Daraga, Camalig, Santo Domingo, pati Legazpi City na mag-monitor ng ulan at maglikas, lalo't posible ang lahar sa mga lugar na kulay dark brown sa lahar map na ito. Hanggang kaninang hapon ay nasa 26 mm pa lang ang namomonitor na pinakamalakas na ulan. 300 mm na ulan sa loob ng 24 oras daw ang nagdulot ng huling lahar sa Ginubatan. Dilan tayo dun sa nakikita naman yun dun sa mga river systems. Ang ating instruction sa ating mga barangay tsaka municipes, tingnan nila maigi yung situations, kung anong nangyayari doon. Pia, ang patuloy na imomonitor ng APSEMO ay yung ibababang amount of rainfall nitong bagyong Ada para nga tiyak na maiiwas sa peligro sa iba't ibang hazards kagaya ng lahar ang ating mga kababayan dito sa Albay. At live nga mula sa Albay para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.